Sige. Ayan, may request lang po ako sa inyo. Pwede po ba pumunta kayo sa Patrick's House CFF? So, mag-search po sa Facebook ang Patrick's House CFM or Patrick's House Christian Fellowship. CFM po, dash, Titan. Father's House CFM dash Taytay. At makikita niyo po sa profile picture icon po dyan. Na naka-live po tayo. Kung maaari lang po ay pakishare po ng ating live. Para mapanood din po ng ating mga friends. Thank you so much po. Sino din yung mga first time? Ngayon lang nakapunta dito. Ayan. Ayan. Bago ko na magsimula, papakilala ko na kami. Ako si CJ, si Brother Darwin, si Sister Ella, Brother Victor, si Daniela, at ang ating pinaka-boging pastor, Pastor Joshua. Siyempre, hindi pa mahuli ang kanyang asawa, Sister Camille. Ang pinakamaganda. Ayan. Bago kami magtatanong muna ako sa bawat isa. Ayan. Tatanong muna ako Sino dito yung may mga idol na superhero? Ayan, si Kuya. Ayan. Ano pangalan ni Kuya? Herbie. Si Kuya Herbie. Sino yung superhero na ina-idolize mo? Superman. Ayan, bakit si Superman? Sino rin yung tubig pa? Ayan, sino ba? Ay, si Kuya, ano nga ni Kuya? Ha? Si James. Sino yung idol na superhero ni Kuya James? Idol, Batman. Si Batman. Bakit si Batman? Kasi may paniki. Ikaw may pagkikigil. Ay, ano si Kuya? Hindi pa po huli si Kuya. Ano ba si Kuya? Alfeo Edwarder. Kompleto ba? Si Brother Alfeo. At sino yung idol mo na superhero? Jesus. Si Jesus. Bakit si Jesus? Kasi nagbibigay siya ng biyaya sa ng pagkatawan. Ayun! Praise God! Ayan! Ang first song namin ay pinamagatang superhero. Ang superhero na to, hindi siya yung naglalabas ng mga laser beam. Yan. Hindi siya yung may apoy sa kamay. Pero siya, yung superhero na kayang naniligtas. Sa aling sitwasyon ay kayang naniligtas. Version namin, superhero.
takbo kahit isa'y di kaya sundan. Sino bang tutulong buhay sabay may karantuan? Superhero, ulitin na lang. So, sa dapat ang sabihin ko, ulitin na lang. Okay ba yan? Sige. Kung nakikinig natin, sabihin na natin. Siya ang ating superhero. Ganun gagawin natin, ha? O, isa pa. Siya ang ating superhero. Yun, nakikinig. O, sige. Isa pa, ulitin natin, ha? Siya ang ating superhero. Di magpapalit kahit kanino. Nakasiyak kailanman di nagbabago. Siya ang aking superhero.
first time. Ngayon ka lang nakapunta dito. Sa, dalawa, apat! Ayan, welcome po sa ating 180 jam. Ayan. At napapansin nyo ba kung bakit 180 jam ang tawag sa ating concert? Ayan. Kasi, ang ibig sabihin ng 180 jam, ito ay kakahati. Diba kapag 360, isang paikot, yan, pabilog, 360. Pero 180, kalahati lang. Ayan. Ibig sabihin ng 180 degree, ayan, tayo ay iikot. Saan? Sa ating kasalanan. Kasi, si Jesus ang ating superhero, tayo iniligtas na sa kasalanan, at tayo binigyan niya ng bagong pag-asa. At yung buhay natin dati, ito ay ating tatalikuran na. Ayun, ibig sabihin ng 180. Ayan. At next song namin, Saan nakalive? ayan, ay pinamagata, ikaw lang. Patterson. Patterson. Tay-tay. Hindi ka na makita. Sakit. Ayan. Next song namin ay pinamagata, ikaw lang. Ayan. At tinatawagin natin ang ating pinaka-bowling singer, si Brother Vicky. Sinigurang nabi! Ayun! Kaya namin ito, pinagkakami ikaw lang. Binago namin yung yung lyrics. Binago namin yung lyrics. At pakinggan niyo po ang aking mixar sa kantang ito. Ayun, guys. Yan. Tingnan dyan, iti. Maliit dyan, hindi kayo. Masaya tayo dito, walang ulungkot. Ay, ganda. Pagmasdan ang iyong mga likha. Gamit ang salita. Langit lupa'y nalikha, ngunit nabalak ng dilim
And if you know the song, just sing along. What a beautiful name. Hindi ko makakanta na. Now we feel
gusto mo ng buhagin si Brother Junior at ibahagi sa inyo kung paano umilos, binago ang kanyang buhay. Para mga natin isa Spying. Wow. Tapos, nung sumasagot na ako sa Diyos, nagbago yung isipan ko. Nasa katinoan na ako. Ano yan sa katinoan? Kaya ko na yung tama. Yes. Naano ko na, nakakutol ko na yung galit siya ang mula ko. Salamat po. Minsan lang. Hello. Yan, praise God. Siguro naririnig niyo, bakit kaya puro Jesus? Simula pa nung unang awitin, laging si Jesus. Si Jesus ang superhero. Si Jesus ang nagbabago ng buhay. Yan, dahil na kay Jesus lamang talaga ang pagbabago ng buhay. Yan, pakinggan niyo po yung aming susunod na awitin. By Jesus. Are you past? Is your burden thick? Is it all too much to carry? Never drunk up my shoes. Do you feel it? Say that I always feel it. That you're desperate for some healing. Let me tell you
Hello, hello. Good evening po sa inyong lahat. Nandiyan pa ba? Buhay pa ba kayo? Isa pa lang sa palakpak para sa akin. So, ang next song po namin, ito po ay binago ko yung lyrics niya. Kanta siya ni Daddy Sauce, ni Sasta Kulina, Sabiana. At ito po kantang to ay nabago ko siya nung paano ba? Kababalik ko lang ulit sa Panginoon. So, siya ay isang life testimony. Kung alam niyo po yung kanta, sabayan niya po siya. Ako, sabayan niyo po ako.
mo bumalik sa Panginoon, nandyan lang siya, bumalik ka sa Panginoon. Amen. At ngayong gabi po, meron po isa pang kabataan na pinago ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang life story. Tinatawagan ko po si Brother Darwin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Prince Darren E. Toyo. Ito po yung kwento ko kung paano ako binago ng Panginoon. Una sa lahat, kinakabahan ako eh. Una sa lahat, dati, ano lang ako, nung nagka-cellphone ako, puro laro na ako. Nagpupuyat pa ako nun. Nag-ML ako, nagpupuyat pa ako paggabi. Tapos, dahil lang po kung bakit nakapunta ako dito, dahil kay Junior. Nax. Si Junior dahil ako bakit nandito. Kasi dati, kapag inahanap ko ni Junior, tinatawag ko ni Junior. Kasi ba daw ano eh? Sabi ko, dami ako gagawin. Pero gagawin ko na, maglalaro na ako magdamag. Kasi ginagawa ko. Tapos, ayan na. Yun na. Yan na ako. Goal number na yun. Pilit pa ako nun. Pumunta ako sa gym doon. Ito, nakikinig ako magkatuwanan. Yan. Pinilitan ni Junior. Pinunta ko dito. Then, ayun, nagsamba ako, nakinig ako sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sinabi niya ako. Salamat ako sa kanya dahil sinabi niya ako. At ngayon, di na ako masyadong nakapaglaro kasi minsan busy ako sa pag-aaral ko, gumagawa ko sa bahay. Tapos, dito din. Siyempre. Practice kami tuwing hapon minsan, ni Junior, ni Kuya Vic. Practice kami dito. Tapos ngayon, nandito na kami. Napag-perform na kami ng 180 jump. Salamat talaga. Salamat kayo. Maraming salamat sa Panginoon. Ayun lang po. Salamat po. So, yung next song po namin, pinalitan ni... Hello? Hello, ma. Ayan, so pinalitan po natin ng lyrics. Ang nga po pala si Bunny Camps. Pakinggan niyo po ang aming outfit. Kung alam niyo po, Backup dancer. Backup. di mo siniseryoso. Di mo siniseryoso. Wala pa ulit na lamang kayo. Di bang pinapakita, taliwas sa kanyang salita. Gustong magbago, paano, saan ba magsisimula? May munting tinig na narinig sa may daan. Kay Jesu Cristo daw ay mayroong kalayaan. Trapped in this strange of sin, but I don't wanna live my life like this. Save me sa Diyos ay umasa, kahit matiwala. May pag-asa ka pa, kung kaya sa puso mo ay tanggapin siya. Anumang sala natin sa kanya ay iyong aminin. Tunay na pagwari, buhay na walang hanggang, paano makakamit? Kay Jesu Cristo ay tumapit. Jesus lamang may tunay na pag-ibig. Jesus lahat ay pwede mong sabihin. Jesus
may pag-asa ka pa. Kung kaya't sa puso mo ay tanggapin siya, manumang sala natin sa kanya iyong aminin. Tunay kang papatawarin, may na walang hanggang paalam magkakawin. Kay Jesu Cristo ay lumapit, Jesus, Jesus lamang may tunay na pag-ibig. Jesus, Jesus lamang may pwede mo sabihin. Jesus, Jesus lamang may tunay na pag-ibig. Jesus, Jesus, iyong iwan mga pasanin. Ano pang sala natin sa kanya ay umaminin. Tunay kang papatawarin, buhay na walang hanggang paalam magagaling. Jesu Cristo ay lumapit, Jesus, Jesus lamang may tunay na pag-ibig. Jesus, Jesus lahat ay pwede mo sabihin. Jesus, Jesus lamang may tunay na pag-ibig. Jesus, Jesus iyong iwan mga pasanin. Tayo po ngayon ay lumapit kay Jesus, iwan ang mga pasanin sa Kanya, at ayaw po ang Diyos ang tugon ng buhay mo. Salamat. Dati po yung naiwalay po ako sa Diyos. Ang dami ko nagawang kasalanan at mali. Naging palasagot sa magulang. Pero po ngayon, iba na. Kasi po, nakalala ko po ulit siya. Pinagsisisihan ko po lahat na nagawa kong kasalanan dati at mali. Nagpapasalamat din po ako kasi pinapaintindi niya po sa akin lahat na hindi ko naiintindihan dati. Para po sa akin, mas gusto ko po nasa church. Kasi po dito po masaya ako. Minsan po hindi ko po kinukwento sa iba yung mga problema ko kasi po sa Diyos ko lang po kinukwento kasi po kung ikwento ko naman po sa iba, baka po i-judge lang nila ako. At mas gusto ko po siyang kausap kasi kaya ikaw, gusto mo rin bang ng kalayaan sa magulong buhay? Bakit hindi mo subukan tanggapin ang ating Panginoon? Yun lang po at maraming salamat. Pakinggan niyo ang susunod naming aawitin. Malaya na. Buhay ilalay, siya si Jesus.
Yay! Yan, isa pa, palakpakan muna natin ang Panginoon. Ang gabi. Yan. Hello, traffic. Kung saan siya lang kumanta, ako naman. Hindi na ako makakanta. Ngayong gabi, nais kong magtala muna sa inyo. So, punta sa ating gawain, sa mga bisita namin. Salamat po sa inyong pagpauna. Ngayong gabi ay makinig tayo sa salitaan ng Panginoon na nais dalhin. Amen. Kung yan. Yung ating tema ay superhero pero iisa ating tukoy. Oh, yan. Iisa ating tukoy na ating superhero. Ito na lang po, why yung number 1, please. Yan. Tapos, pakita tayo. Thank you. Yan. Bakit kailangan ng superhero sa mga palabas? Kasi merong Nangangailangan. isa lang. Hindi kaya kailangan ng tagapagligtas kasi merong taong Kapahamak. Pahamak. Okay? So, yung larawan ng superhero na na-create ng mga creator ng anime, ng Marvel, kasi ang una nang nagpahayag ng superhero ng tagapagligtas ay ang Biblia. Ang Panginoong Jesus ay naparito dahil nakita niya ng Diyos sa langit na merong mga batang maingay. Makinig kayo. Okay, thank you. Makinig tayo sa gabi nito. So, ang purpose ngayong gabi, salamat sa mga musikero, mga awit, nagdala ng napakagandang mensahe. Amen. Nag-enjoy ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God sa mga bisita namin. Masaya kami na maghandog sa inyo ng mga awiting ito. Pero higit sa lahat, ngayong gabi, ang pinanganais namin ipunto, dalhin, ay ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Kagaya ng tinanong ko, bakit kailangan ng superhero ng mga Marvel creator? Kasi merong mapapahamak. Ngayon, sa Biblia o sa kabuuan ng mensahe ng Diyos, sino ang mapapahamak sa harapan ng Diyos? Tayo. Ikaw at ako sa harapan ng Panginoon, tayong lahat ay mapapahamak dahil sa kasalanan na ating nagawa sa harapan ng Diyos. Mga bisita, mga kaibigan namin, lahat tayo dito ay nagkasala. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 na walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng verse 11 sa chapter 3, ni walang humahanap sa Diyos, walang nakaarok o wala silang panahon sa Diyos. Sinong sila ang tinutukoy? Ang mga tao. Ibig sabihin, mula nung nag-iisip ka, nakagawa ka ng masama. Hanggang ngayong gabi, bago ako pumunta sa lugar na ito, hindi ko alam kung anong uri ng kasamaan, kasalanan ang nagawa mo, pero yan ay counted sa harapan ng Diyos, yan ay kita ng Diyos, hindi ko alam sa gabi kung anong uri ng kasalanan ginawa mo sa kwarto mo, alam ng Diyos, hindi namin alam, pero yan ay malinaw na matotoo na tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Anong uri ng kasalanan? Napakaraming binabanggit ng Biblia ng kasalanan. Ngayon, kailangan natin ng rescuer. Pag sinabing rescue, ito yung kalalagayan ng isang tao na wala siyang ibang magawa kundi mangailangan ng tulong mula sa iba. Halimbawa, susunog ang 3 floors na building, nandun ka sa pang 4th floor. Dahil hindi ka makababa, wala kang magawa, hindi ka nang pwedeng tumalon, kasi bali-bali mo, pwede kang mamatay. So anong kalagayan yun? Ikaw ay nasa kalagitnaan ng sunog, nasa 4th floor ka, yung buong baba nasusunog, kailangan mo ng rescuer. Tatawag ka ngayon ng bumbero, ng 911 para merong someone na tutulong sa iyo sa kalagayang hindi mo kayang tulungan ng sarili mo. Amen?
O di kaya na-trap ka sa isang sasakyan, sa loob ng tunnel, biglang gumuho, kaliwat kanan, harap likod, kailangan mo ng rescuer. Yun yung litrato, yun yung kahulugan ng buhay ng isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos. Kailangan mo ng rescuer. Amen. Kailangan mo ng tagapagligtas dahil mapapahamak ka. Ngayon, ano yung kapahamakan na sinasabi? Ito yung uri ng pagkahiwalay sa Diyos. Mga kabataan, yung iba walang interest kasi kala nila na-enjoy nila ang buhay kasi bata pa sila, hindi pa sila mamamatay. Sino yung nagsabi sa'yo? Pag humarap ka sa Diyos, kabataan ka, wala kang interest sa harapan ng Diyos, tapos nagkakasala ka ngayong gabi, pag humarap tayo sa Diyos, anong sasabihin natin? So, itong usapin na aking sinasabi mga kaibigan, ito ay pangkalahatan. Hindi mo pwede sabihin, bata pa ako, hindi pa ako mamamatay, saka na ang Diyos. No. Kaya nga tayo nandito ngayong gabi kasi mahal natin ang Diyos at nilayon ng Diyos na marinig mo ang mabuting balita ng Ebanghelyo na tayo'y pwedeng i-rescue. Tayo ay mga taong makasalanan sa harapan ng Diyos na nangangailangan ng tagapagligtas. Kasi tayo ay mapapahamak sa impyerno. Ang sinabi ng Biblia, ang taong nagkakasala ay alipin ang kasalanan, ito'y mapapahamak at ang dulo ng kapahamakan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Walang sinabi ng age, starting point ng edad. Ang lahat ng nagkasala, sabi doon, bata, matanda, amen, malakas, or mahinang katawan, walang sinabi. Ang sabi, lahat ng nagkakasala ay mapapahamak sa kapahamakan ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Anong tinutukoy ng Biblia doon? Impyerno. Anong tinutukoy ng Bible? Hindi ka papapasukin ng langit kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan na hindi napagsisiyan. So ngayong gabi, pinapakita ko po na meron tayong kalagayan sa harapan ng Diyos. Dapat mong makita, kapatid, kaibigan, na yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos, ngayong gabi, tayo ay hiwalay. Sa mga bisita namin, lalo na tayong lahat kami noon, ay hiwalay din sa Diyos dahil sa kasalanan. Ikaw, ngayong gabi, ay marahil ang layo ng agwat mo sa Diyos kasi merong kasalanang humahadlang, merong kasalanang naghihiwalayan, sabi ng Isaiah chapter 59, dahil sa inyong pagsalangsang, dahil sa inyong kasalanan, kaya hindi nakikinig o hindi tumutugon ng Diyos. Pero kung pagsisisiyan natin ang ating kasalanan, tapat ang banal ng Diyos na tayo patatawarin, tapat ang Diyos na tayo lilinisin sa ating mga kalikuan, pero kailangan natin sumampalataya. Ngayon, ang buhay ng tao ay may silang. Ang buhay natin, kala natin mahaba na yung 40, 50, mabilis yan. So, kailan ka magpapasya na lumapit sa Diyos? Hindi mo hawak ang buhay mo, pero ngayong gabi may binibigay ng pagkakataon ng Diyos, tayo'y lumapit sa Kanya. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, pinakita niya sa buong sanlibutan. Napakakilalang verse ng Biblia, ang sinulat ni John, ang panamilita ng Panginoong Hesus sa mga tao. Sabi ng John, chapter 3, verse 16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa buong sanlibutan, sa sangkatauhan, tayong lahat ay inibig ng Diyos kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay galit sa buhay, kahit tayo ay mga sarili, kahit tayo ay mga malulungkot sa buhay. Ang sabi ng Biblia, inibig tayo ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa pangalan ni Jesus ay maligtas. Mas lalo nating makikita yung mensahe ng Biblia nang ialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. Doon sa krus, upang tayo'y iligtas, dapat tayo'y patungo sa kapahamakan, dapat tayo'y ahagulan
sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, pero ayaw mangyari ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na tayo mahiwalay. Ginawa ng Diyos ang kanyang paraan. Sa pamamagitan ng pag-aalay, kinakailangan merong sacrifice, merong handog na magsasakripisyo para tayo matubos. Para tayong yung larawan ng isang video clip na ating natitignan, para tayong larawan na ang mundo ay nasa loob ng isang train. Amen? Na tayong lahat may mga sariling buhay, malayo sa Diyos, walang panahon. Amen? Hindi natin alam, mapahamakan na pala ang ating patutunguhan, pero merong isang ama sa langit na ibinigay ang kanyang anak upang maging kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Panoorin natin saglit yung mensahe ng pelikulang ito. Pelikul.
Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo mo sa ating kalagitnaan. Ang bawat kayo mo ko, ngayong gabi. Amen. At nangungusap ang Diyos sa ating kalagitnaan. Tayong lahat ay mapapahamang kagaya ng tren. Subalit si Jesus namatay sa krus upang tayo iligtas. Huwag humantong sa pagkahiwalay sa Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sa mga bisita namin, ito yung layunin ng gabi ito na makilala at matanggap mo ang kaligtasan, kapatawaran na galing sa ating Panginoon. Binigay niya sa krus ang kanyang buhay upang ikaw at ako ay maligtas. Sabi ng Biblia, ang isang kaluluwa na magbalik loob sa harapan ng Diyos. Libo-libong anghel ang nagagalak sa kalangitan dahil sa isa na yun. Ngayong gabi, may mga bisita kami. Amen. Kayo po ang aking kausap. Tayo po'y lumapit sa altar. Pagdesisyon ka, amen, ng pagtanggap sa Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Nais niya na tayo mapatawad sa ating kasalanan, maligtas sa ating hantungan. Amen. Kaya ngayong gabi, gumawa po tayo ng desisyon. Amen. Sa mga bisita, pwede ba pagkataas ng kamay, nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Amen. Salamat. Kaya po kayo rito sa harap, habang ang bawat isa ay kayo po sa mga first time namin, nais mong gumawa ng desisyon sa gabi ito. Amen. Samahan natin ang kabatang, itong batang ito. Amen. Sa pagtanggap ng regalo. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos, kung bakit ka narito, dahil nais ni Jesus, maranasan mo siya sa iyong buhay. Kagaya namin, kami po ay mga, sige po, lapit tayo. Kami po ay mga produkto ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Okay, so lahat po ng nasa harapan, tayo ba makinig. Nais ng Diyos buksan natin ang ating puso sa pagsisisi, pagtingin at tawad. At ito yung panahon na binigay ng Panginoon sa iyo. Make a decision. Amen. Mahal tayo ng Diyos, nais niya na ginawa ng pagpapasya. So tayo yung muko at tayo mananalangin na paghingi ng tawad. Ulitin mo yung mga salita na aking sasabihin sa gabi ito at gawin mo siyang personal mong pananalangin. Amen. Kung tayo handa na, tayo manalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, ulitin mo ng ilabi. Salamat po ngayong gabi sa iyong pag-ibig sa akin. Naunawaan ko po na ako'y makasalanan, ako'y nakagawa ng masama, wala nang akong magkaisip hanggang sa oras na ito. Subalit salamat sa iyong pag-ibig. Ikaw ay namatay sa krus upang ako'y mapatawad, pwedeng makatanggap ng kaligtasan. Kaya ngayong gabi, binubuksan ko ang aking puso, humingi po ako ng tawad sa iyo, pinagsisisihan ng lahat ng kasalanan na aking nagawa. Nasaktan kita, nasaktan ko ang mga tao dahil sa aking kasalanan, patawarin ko ang mga. At ngayong gabi, tinatanggap ko ang regalo, ang pag-ibig mo, ang Panginoong Jesus ay maghari sa aking buhay. Pinapapasok ko ka sa aking puso, maging Panginoon
at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong ginawa sa krus para sa akin. Ito po ang aking panalangin ngayong gabi. Ipalain niyo ang aking buhay. Baguhin niyo ang aking buhay. Patuloy pa kitang makilala, Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Panginoon, sa Hallelujah, sa mga manalangin, Hallelujah. Lahat salamat ngayong gabi sa katagumpayan ng gawain sa mga halagang kaluluwang ito, Panginoon, na nagbalik loob sa iyo. Hallelujah. Kausapin mong palagi ang kanilang puso, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na pinakita sa amin kahit kami makasalanan, ikaw ay namatay. Kaya ngayong gabi, Panginoon, seryuhan niyo ang kanilang decision na ginawa, ang iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, ang mag-ingat sa buhay ng bawat kabataan, bawat narito sa unahan na nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Sa bilang Diyos ay namin ipinagkakatagubili ng kanilang kaluluwa, ang kanilang desisyon na ginawa sa gabing ito. Makasama namin silang naglilingkod, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, at gandi ang bawat isang nakikahagi, ang bawat isang ngayong gabi sa aming kalagitnaan, sa katagumpayan na ginawa mo, Panginoon, ay aming binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Salamat ang sabi. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat natin sa Panginoon. Hallelujah. Pwede na tayo maupo. Salamat sa iyo, pagbakong lang. So, nice na natin mag-handog ulit. Ulitin natin yung isang song. Amen. Last song, tatawagan ko yung bawat isa. Yan. Sama-sama tayo na mawit sa ating Panginoon. Tayo pinalaya. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Praise God. Kaya karapat dapat na awitan natin siya. Lahat tayo. Palagay ko lahat tayo. Andiyan naman yung lyrics. Andiyan naman yung singers. So, ulitin natin yung last song kanina. Malaya na. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo. Yan. Samahan po natin sila. Pwede po na. Tayo sa last song. Sige. Pero huwag tayo tumalon. Huwag na mag-islaman. Yan. Oh.
po sa mga isama rin naman tayo po. Ayan, at maraming salamat po. And then, muna